Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini mula November ano ba? 24 to 30, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading ay di ba nga para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya gawin niyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up ng energy. Walang masama kung panonoorin nyo rin ang sun, moon at rising sign ninyo. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa iba sa inyo. Ano to? Double six pala to. At ito, queen. Ito, knight. Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, and the Six of Cups, at Six of Wands. Well, baka may mabuong connection dito o development ng feelings para sa iba sa inyo. Baka may mamit kayong yung single. May mamit na someone niya na pwede mag-lead sa new connection. At yung mga magkakaibigan baka magka-developan. Teka lang, kunin ko yung tubigan ko. Naubo na naman ako. So, uminom na ako tubig. Ngayon, yung sinabi kong yun, natama sa babae. So, siya yung magkakaroon ng new connection dito. O madedevelop sa kung sino man yan. Madedevelop feelings niya sa friend niya. O workmate, depende. Ngayon, ibang case, may babae kasi dito eh. May healing, oh. Knight of Pentacles. So, saan manggagaling yung healing? Diyan, sa Knight of Pentacles. So, paano yung healing? Kakaroon siya ng stable income. Kaya lang, weekly lang to eh. Ano? Healing. Siguro magkakapera siya. Pwede rin naman ganun. Kaya magkakaroon ng stability, security. Kasi may Six of Pentacles din, Six of Wands tayo dito na may kinalaman sa recognition, success, victory. So, ganun eh. Baka yung success dito, pera yung kakapera siya. Yung babaeng to, probably nanay. O business woman. O career-oriented woman. May marirestore eh. Edi, siguro nga yung pera yun. Kakapera siya kasi
Mukhang may financial issue siya. So, yun na yung big change. Financial issue, big change. Na maaaring mangyari. Big change in a way na magkakapera siya. Um, anyways. Who knows, baka ma-promote yung iba sa inyo. Pero babae lang tatamaan ng reading na to. Gemini pala to, no? Ano bang extra message? Sa week na to, intuition. The red flags you know now will come back to bite later. So, na-encourage na pansinin daw ang intuition. Kasi nga, ini-snub lang ng iba sa inyo. O, sabihin natin may nakikita siyang yung iba sa inyo na red flags. Pero, ayun nga, binabaliwala. Kasi kung babaliwalain daw yan, mas magiging malala yung sitwasyon. Ganun, magiging gabundok na, kumbaga, naipon, mahirap na siyang isolve. Magiging mas toxic. Kaya maganda kung i-face na ang dapat i-face fears, ganyan. But again, pay attention sa intuition. Mukhang dalawa to. Dalawa nga. Give it time. Everything in divine timing, let things flow. So, card to ng patience. Give it time. So, patience. Yan ay parang waiting card. Love spell. You've been bewitched. Love spell. Ano yan? Ano ba ito? Parang ano eh. Mukhang natuliro yung iba sa inyo. O pinulam. Ano ba ito? Pero tingnan ko siya sa Google Translate. You've been bewitched. Ano meaning nito? Kinukulam ka, sabi sa Google Translate. Aha, love spell eh. Pero love, at least love yun. Aha. So, ginagayuma. Mukha siyang gayuma. You, sabi dito. So, kayo to, mukhang ginagayuma. Oh my God. O, may iba sa inyo, siyempre, di mo lahat. Pero kung feeling nyo nga eh, hindi nyo type yung isang tao, tapos wala pa sa din, bigla nyo natatypean. Eh, may ano yun. May kakaiba na, di ba? So, beware sa love spell. O, sabihin natin applicable din yan kasi sa mga ex, di ba? Yung love spell. Gusto bumalik. Di ba? Wala kayo yung gustong bumalik. Yung person. Pero probably kayo yung nila love spell. Dito kasi yung gamit na word ay you. So, may ex yung iba sa inyo na ginagayuma kayo. Gumagamit siya ng mga kung anong spell. Subliminal music o any form ng manifestation para bumalik yung iba sa inyo sa ex nila. OMG. So, paano nyo naman malalaman kung applicable ba to sa inyo o hindi? Na yun nga, may ex na parang tinatry i-manifest ang iba sa inyo. Pabalik sa buhay nila. So, sino kaya yun? Ito ang possible description. Para makilala nyo. Para sa inyo ba to? Hindi. Ex nyo ba to? Hindi. Ito. Clue. Practitioner red attire. So, practitioner natin, any form ng job. So, parang ano siya, sabihin natin may trabaho. Lisensyado, expert. Pero pag ganyan kasi, practitioner, usually,
nalilinya yan sa medical field eh. So, case to case basis. Basta ang shoe, may trabaho yung tao dito. Red attire. So, yung ex may trabaho. Ito. Red attire. Mahilig sa red. Red na damit. Favorite ang red. Average build. Average daw ang pangangatawan. Di mataba, di payat. Mahilig sa makulay na damit. Ito naman ang zodiac sign. Leo, Aquarius. Yan yung zodiac sign ng possible ex ng iba sa inyo. So, ito. Ilan ba to? 3. Pwede 3 na rin to. Temptation. Think carefully about the situation. So, ang dating may tendency na matempt ang iba sa inyo. Matukso. Kaya, think very carefully, sabi. Pag-isipang maigi. Kaya pala ice cream. Nakakatukso talaga. Sarap ng ice cream. Dahil yung chocolate. May chocolate. Oh my God. So again, beware. The topic ng tukso. Any form na ng tukso. Na parang something na maganda. Masaya. Kaya lang toxic sa katawan o mentality. So yun na yun. Temptation. Beware. Union, the union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. Union naman to, hindi naman reunion. So, pag union, first time mag-meet. So, ibig sabihin, may tendency na ma-meet ng iba sa inyo ang someone na hindi pa nila nakikilala. So, probably stranger. At ang stranger na to, may divine soul contract pala sila. Sila yung divine soul counterparts. So, probably soulmates. Sila pala yung soulmates. Kung baga, makikilala nyo to, itong taong to. Kung kailan din nyo inasahan. So, again, stranger to, dito ex. Okay? Pero dun sa kanina, may tendency, ano ba yung may ex kanina sabi ko? Ito yung may ex na kinukulam yung iba sa inyo, ginagayuma para bumalik yung iba sa inyo sa kanila. Ito naman, soulmate. May tendency yung iba sa inyo na ma-meet na finally ang kanilang soulmate o true kanilang true love. Okay? At ang uli, guilt. Don't let guilt get in the way of happiness. So, wag daw, ano ba Tagalog ng guilt? Hanapin natin sa Google Translate. May Tagalog ba yung guilt na yan? Hirap i-Tagalog eh. Kasalanan. Ayun ang nakalagay. Kasalanan. Ang hirap i-Tagalog ngayon. No? Wag daw mag-guilt. Wag mag-guilty. So parang dating alam mo naman magiging masaya ka sa ganitong desisyon, di wag kang mag-guilty. Dahil karapatan mo naman yun. Parang yung guilt kasi yung mahadlang sa happiness ng iba sa inyo, na parang na-encourage na don't think that way. Parang karapatan nyo rin maging masaya, kaya huwag kayong mag-guilty.
Ah, saan ba yan? Ano ba yun? May idea tayo. 7 upon 0. Well, yung mga tao kasing gusto kayong pabagsakin. Teamwork, ano yan? So, pag nakita ko to, parang ang dating, ayan yung guilt. Well, parang ang dating, na-promote siguro yung iba sa inyo, na-deserve nyo naman yung position. Example lang. Halimbawa, may position na ibinigay sa iba sa inyo, kaya lang hinahangad din yun ng ibang tao, kaya lang napunta sa inyo. Example lang. Na-promote nga. Hindi nyo kasalanan kung kayo yung napili, di ba? Although medyo painful sa iba, lalo matagal na sila sa work nila, tapos ikaw baguhan ka lang. Example, kasi ko po yung na-promote. Na parang don't be guilty, kasi karapatan mo naman yun, maging masaya dahil deserve mo naman yung position. Kasi mukha siyang rivalry sa akin, competition ito, ka-workmate. Na para bang may mga tao kasing ayaw sa inyo. Nakarapatan nyong maging masaya. Kahit ayaw nila sa inyo. Parang gano'n. Yun lang naman naisip ko eh. Sabihin natin yung iba sa inyo ay leader, boss, na para bang may mga tao na inggit sa inyo. Pero alam niyo naman sa sarili niyo na wala naman kayong ginagawang masama. Ginagawa niyo lang naman ng tama at ang trabaho niyo. So, walang dapat ika-guilty, di ba? Kung malungkot sila sa pamumuno ng iba sa inyo, edi, huwag pansinin po as long as wala namang ginagawang masama. May ganun talaga kahit sa saang lugar. May mga taong kontrabida. Na para bang guilt trip ka pa. O gaslight. Para lang di ka maging masaya. Para wag mo gawin yung gusto mo. So, deserve mo maging masaya. Kaya wag mag-guilty. Ganun dating. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.